Hi guys! Welcome to Bear Takes. I am Nico, alipin ng salapi and officially at rentahin. And I'm Dan Maldita with a heart and almost a trentahin. And welcome to episode 3! So, episode 3 na nga namin. Thank you sa more than 7 na nanonood ng episode 2. And if you haven't watched both of our previous episodes, please visit our YouTube channel and also see all of our reels on Instagram and TikTok. Correct. And maraming salamat at tinatangkilik nyo kasi lumagpas na naman tayo sa quota natin. Which is 7 nga. Which is 7. So, At this episode. Yes, naging 100 plus yun na naman ulit. Ay, thank you so Oo, much. 100 million views. Diba? Oh my Grabe. God, to all of lala. our million viewers, Thank we're you so much. thankful. And actually, yung last episode, natutuwa ako kasi ang daming magandang feedback from our friends, diba? Correct, yes. Na nakarelate talaga sila with the topic. Ng Of mga pinagsabi friendship. natin, yeah, friendship and everything. Ang dami ko nga na-receive ng mga comments and marami sabi na like they're so thankful na stinart natin tong podcast. So, we hope na aside from sa mga loving friends namin who share, our podcast, also other people na hindi pa namin Hindi kilala, kilala, please diba? join our community. Correct. Diba? Give your 2 cents. Makinig kayo. Sana may matutunan kayo sa mga pinagdadaldal namin dito. And tulungan nyo kami maka-achieve ng 10 views for Yes, episode for 3. episode 3. Para Ay, inangatan magka-episode natin 4 ng tayo. 3 Yes. views. Yes. Okay. So, we hope na matupad nga Matupad yun. natin yun. Para may episode 4. Alam niyo naman kami, madali kaming kausap. Maabot lang natin yan. Mag-film kami agad. So, ano nga bang topic natin for today? For today, ang naisip nating topic is all about childhood. So, to start, ang tanong natin for each other is, what was your childhood like? Ikaw, kamusta ang childhood mo? For me, yung childhood ko, feeling ko very normal. Very Asian household ang upbringing. Correct. Meaning, ang dami kong ginawa as a child, 'di ba? Yung batang performative ka nung bata ka. pag ang batang pagod, lalaking mas pagod. Mas pagod, correct. Ganon. So, aside from school, every summer, kailangan meron akong ginagawang like class or learn something new. So, nag-swimming, nag-ballet, nag-painting, nag-voice lessons, nag-piano, nag-math. Basta lahat yon parang ayaw ng magulang ko na maging chill lang ako sa bahay. Kailangan productive. ka. So, nadala ko yon as an adult, 'di ba? And ngayon, burnt out na. Charis! So, I think yung isa lang na gusto kong i-share na parang, ewan ko, medyo weird, na pinalaki akong bawal mag-Tagalog. Tagalog. Yeah. Oo. So, parang shocking siya kasi yung podcast natin is Taglish. Taglish, and correct. more often, nagtatagalog talaga tayo, Correct, diba? correct. So, paano yung nangyari na marunong ako mag-Tagalog? Hindi naman ako lumaking nagtatagalog. Paano ka matututo? Andito ako. Of course! So, for those who do not know, pinsan ko talaga siya in real life. In real Bakit may life. fake bang pinsan? Malay mo, pinsan-pinsanan. Di ba nga, lahat tinitita natin, hindi naman natin tita. Correct. So, Diba? every summer kasi, nandito talaga sila. Tsaka weekends. Weekends, yeah. So, pag Friday, ganyan. Tapos in secret, natututo ako mag-Tagalog. Kasi ganun kami mag-converse. Yes, and bawal din siyang manood ng mga Tagalog shows. So, kapag Correct. ka nasa work ang mom and dad niya, Nanood kaming nanonood kami 17, Once Upon a Time. lahat ng mga Tagalog, panonoorin namin yan. Pero kapag nandito na sila, back to regular programming Disney kami. Channel ulit kami. Oo, Nickelodeon. Yes, diba? ganon. So, sila rin, pag nandito yung parents ko, English kami English lahat. Ganyan. Which I am grateful for. Kasi yung foundation nung knowledge ko about English, Doon naman ang galing. sa inyo nang galing. Doon ako natuto naman talaga na mag-English. Kasi nga, parang, kumbaga, force kami to speak din yung English. Kasi nga, yun lang yung pwede mong gamitin. Diba? Na language, So, yeah. grateful ako and thankful ako doon. And vice versa, sa amin ka naman natutong mag-Tagalog. Diba? Correct. So, yun yung feeling ko lang medyo kakaiba. Pero aside from that, ayun nga, like I said, normal. So, part pa ako nung henerasyon na naglalaro pa kami sa labas. Kasi hindi ko sure if yung mga kids right now, ganun pa rin. Kasi puro iPad na lang sila or phone. Phones. Pero before, wala pa kaming ganun. Siguro nung something na ganyan is
pa-high school na High school ka ako. na. I think so, So, yeah. nung time na actually naglalaro pa sa labas, ayun, mga 4 p.m. pag hindi na matirik yung araw, ganyan, maglalaro kami. Like normal children of the 90s, The 90s, and the early 2000s. 2000s. Kasi hindi na siya normal ngayon, di ba? Magpipiko, tagu-taguan, taya-tayaan. Sayaw-sayaw, Diba? Sayaw-sayaw, langit-lupa, mga ganon. So, Mataya-taya, di ba? yes. Tsaka, bahay-bahayan. Bayan, Ganyan. luto-lutuan, Kukuha diba? pa kami malunggay para Sa mga kunwari may puno, niluluto luto kami. kami. Correct. Ganon. So, I think very colorful and very, like, fulfilling yung childhood ko naman Correct, before. Pero ikaw, ano naman ang difference ng childhood mo? Ako, feeling ko mix siya. Mix siya ng normal, tapos hindi typical. Yes. Na may halong Filipino teleserye. Ay! Diba? Okay. Feeling ko ganun yung childhood ko. Siyempre may parts ng childhood ko na normal naman. Lumalaki ako. May mga friends na mga childhood friends. Shout out sa inyo. And nag-aaral, di ba? Gumagawa rin ng activities. Nag-swimming class din ako before. Nag-art class din ako. Nag-painting class din ako nung bata ako. So, may normal na side. And at the same time, may hindi normal. Kasi, I grew up without a father figure. Yeah. Like, I came from a broken family. And unlike you, ikaw kasi solo child ka. Yes. Ako naman, lumaki ako with my siblings, 'di ba? So, napagdaanan ko yung kayo, 'di ba yung magkakapatid nagpipikunan, nag-aaway, naglalaro and all. So mixture siya. And kaya ako sinabi na hindi typical and medyo like Filipino teleserye kasi may mga experiences ako way back na hindi siya talaga dapat pinagdadaanan ng mga bata. I think kasi nung bata ako, may part noon na na-witness ko yung rock bottom ng mom ko, yung pasaway era niya. And then, nung bata din ako, na-experience ko yung binubugbog, 'di ba? Pero, just to clear things, okay naman na ako and naka-move on na ako from it, nakapagpatawad na ako. And, yeah, I think hindi siya normal kasi hindi naman dapat yun na-experience ng mga bata. And, I believe na malaki yung naging epekto niya sa mental health ko talaga growing up. But again, it's a mixture of like normal and hindi typical. But all in all, would you say na happy ka naman? Happy naman ako kasi nga nung lumalaki ako, malaking chunk din nung childhood ko ay kasama Is with kita. me. And kapag ka nasa bahay nila ako, nafe-feel ko na normal ako because I have her na parang kasi kami magkapatid talaga. So, ganun namin tinuturing yung isa't isa. So, meron akong loving sister. Tapos, andyan din si tita, andyan si ninong. So, feeling ko, pag nandito ako, nabubuo ako. Tapos, ano siya, parang safe space ko siya. Parang, nadidetach ako from my reality kapag nasa bahay niyo ako. And, yung magagandang experiences din in life, marami ako na-experience sa buhay ko na magaganda. Kasi, magkasama tayo. And, because of my tita and my ninong. And sa kanila din ako natutong mangarap ng malaki. So, very grateful ako doon. So, yeah, that's my childhood. So, para maiba naman tayo, what are some things na you remember from your childhood na ibang-iba na ngayon? Ako yun, on top of my head, bilang sinabi mo rin kanina, yung maglaro sa labas ng bahay. Correct. Kasi yung mga bata ngayon, or yung generation now, masyado na silang focus sa gadgets. Yes. Talagang parang hindi sila mabubuhay ng walang iPad, walang smart TV. Walang phone. Walang phone. Na magtatantrums pa yung mga yan kapag ka hindi mo kinuha. napagbigyan or kinuha mo sa Oo, kanila. correct. Pero tayo, back in the day, talagang naglalaro tayo sa labas. And Yes. meron tayong human interaction. Yes. And I think, sobrang laking factor niya sa pagkatao natin na meron tayong nabibuild na relationship with like real people. Correct. At saka yung mga experiences natin with our like childhood friends, malaking impact din niya sa kung paano tayo ngayon. 'Di ba? Tsaka yung community that we Yung community build. that we build, diba? Na every afternoon, magkikita kayo ng friends mo, araw-araw yun. Parang diba? routine siya, 'di ba? Na Yes. kapag ka hapon na or like 4 o'clock na, pwede na tayong maglaro sa labas, 'di ba? Makipagpatintero, makipagbahay-bahayan. Correct. ganyan. Hindi lang siya yung parang, uy, log-in ka na. Correct. Ganon, na walang like actual physical Physical. connection. Ganyan. And
Hindi ko alam kung ganito pa rin now. Parang feeling ko, ito kasi nung bata talaga tayo, like required to na matulog sa hapon. Yes, yes. Diba? Na hindi ka daw lalaki. Na hindi ka lalaki. And Hindi na nga ako mapapagalit. lumaki. Tsaka actually, hindi ka na nga lumaki. Kahit na natulog ako. Pero kasi, nung time natin, as in talagang like required. Diba? Yes. Pagka, After lunch, tulog. oo, na pagka hindi ka natulog, mapapagalitan ka talaga. 'Di ba na aalala ko pa nagpapanggap pa tayong Tulog. natutulog kahit hindi naman tayo talaga natutulog. Pero kasi ngayon ngayon nakikita ko na lumalaki yung mga pamangkin ko, 'di ba? Yung mga Oo, pamangkin natin. yeah. So, alam kong hindi na as strict as before. Kung ayaw nilang matulog, hindi sila matutulog. Pero sa atin, Yes. kahit ayaw nating matulog, kailangan nating matulog. Gagawin natin. Correct. Ayun din, na parang iba yung mga kids ngayon, parang mas malakas sila. Mas malakas sila compared to, hindi namin nilalahat, pero Oo. parang most of, like, yung mga kids nowadays, Or observation lang. yung observation natin, parang mas powerful na sila compared to their parents. Kasi nung time natin, tayo yung mag-tantrums, tayo yung ay, yari tayo. May kalalagyan talaga Parang tayo, di ba? hindi ever ako nag-tantrums. Correct. Or kung meron man, baka mabibilang Parang, ko lang. oo, bilang na bilang. Ganyan. Na, Feeling ko, naalala ko nung nag-tantrums ka, nung nanalo ko dun sa beauty pageant, ano dyan? Ayun, tantrums. So, binawi sa akin, nung pagkapanalo ko. hindi pala. tumingin ka na sa So, mata. meron pala. So, Oo. kinikim mo pala yun Oo, all this dinala ko, time. diba? I'm so sorry. Ganyan. Pero true nga yun. Diba? Kasi, parang, wala na silang takot. Oo, wala na Ngayon, talaga. Oo. na, Parang yung mga, hindi siya tama pero parang feeling ko kasi mas nagwawagi yung mga bata compared to, parang nagigiven na lang yung Yung parent para parents. lang hindi ka na umiyak, hindi ka na magwala. Like for Correct. example, di ba, gusto ng iPad. So, magwawala, di ba? oo. Pero, ang gagawin, ibibigay yung iPad. Para tumigil Para na umiyak. tumigil. Di ba? Naintindihan ko naman for like, the sanity of Sanity the parent, of the parent. na ang Baka ingay-ingay nung anak niya. Oo, ganon. kaya baka ang dami niyang ginagawa para na Oo. lang matigil yung ma-appease Oo. yung child. So, hindi kami parents, by the way. So, this is just from our experience and mga na-observe. namin. namin. And again, hindi natin nilalahat. Yes. Diba? Pero kung ako yun, di ba, pag sinabi ng nanay ko na hindi ka mag-iPad, hindi ako Hindi mag-iPad. mag-iPad. di ba? Correct. Kasi generation natin yung isa. Makuha ka sa tingin. Yan. Ganon. Alam mo na yun, na hindi ka nga lalampas ng dalawa kasi may Ay, kasama talaga, na yun. Oo, may kasama na talaga. The belt, the chinelas, Chinelas, maybe the hanger, Ano pa ba? walis tambo, Tambo, or ting-ting. kung anong hawak diba? nila, Yes, diba? ganon. And we're not saying that tama siya. Oo. Yun lang talaga yung kung how we were raised. Ba? Oo, yung kinalakihan natin. So, aside from yun, ang naalala ko pa, speaking of yung mga games nga, tsaka internet, yung internet natin dati, like barely there pa siya. Yes, Dial dial up. up. Yes, Dial up. correct. With a card na iloload mo. Tapos literal na magre-ring siya. Like, Yes. dial talaga siya. Then kapag ka-connected ka na, yun, malalaman Yan na mo yun. connected ka na. And, bawal Pick up ng phone. Kasi Dahil madi-disconnect, mapuputol. diba? Yes. So, connected pa siya before. And I don't think, pag ipakita mo yun or iparinig mo pala yung sound ng dial-up tone, sa mga bata ngayon, hindi na nila maintindihan. And kung sila yung nasa generation natin, hindi nila kakayanin. Kasi ngayon ang bilis na ng internet. Like, internet is everywhere. Correct. 'Di ba? Ang labanan ngayon ay pabilisan, 'di ba? Pero back in the day, wala kang choice. Kailangan mong magtiis sa kung Yes. anong meron tayo. Pero ngayon kasi, ang dali na ng lahat. Meron pang data ngayon, 'di ba? Yes. Mag-load ka lang may internet ka, mawalan ka ng wifi, mag-load ka, you're good to go, may unli surf. Correct. Which before, talagang sa family computer ka lang makakapag-internet. Internet. Share pa kayo noon. Hindi pa usong Yes. isa-isang gadget. Hindi, diba? tsaka, kailangan mo ding limit yung time mo kasi kailangan nyo May ibang maghati-hati sa gagamit. load. Yes. Di ba? Ganon. Pero ngayon, unlimited siya kahit saan, kahit kailan. Kahit ilang gadgets pa yan, makukonek mo. Oh my God, tsaka, pag mag-YouTube ka dati, nung nagkaroon ng YouTube, yung ano lang kami, 144p. Or 360, mayaman ka na nun. At ang gamit na natin nun yung broadband na Oo, the plug-in. The plug-in, Ganon. Tsaka hindi mo aasamin na mag-highest resolution, which ngayon,
kaya na natin gawin. Gawin. 'Di ba? Pero before, kasi kakain siya ng load. Correct. If sobrang taas ng bandwidth. So, ganyan. Tsaka, yun nga, sabi mo, kailangan mo makishare. Hindi May lang yung oras. ikaw gagamit ng lahat. Correct. 'Di ba? Hindi ka pwedeng masyadong mag-enjoy. Yes, 100 lang yon. So, kung tatlo kayo, syempre, hati-hati kayo doon. Ganon siya. So, di ba? So, sa mga mas bata sa amin, yun yung struggle before. So, swerte na kayo, kahit na mabagal pa rin sometimes ang ating internet, it's still so much faster than Correct. before. And meron kang, like, for example, sa food. Ako, ang naaalala ko nung bata tayo, meron tayong binibili na candy. Tapos, ginagawa natin siyang osya. Yung, how ba yun? Hindi eh. Basta parang, color red na bilog. Na, I think- Flakes. Yeah. Yes. Nagagawa nating osya, di ba? Oo, parang bibilin pa natin sa Aji Ichiban or something like that. Ganyan. Tapos, weird yung lasa niya na red. Mhm. 'Di ba? Yung itsura. Tapos yun nga, magkukunwari kaming osya-osya. Also, ganon. sa atin, parang feeling ko, very nostalgic siya. Ang Zagu at ang Bicho-Bicho. Na magkasama. Magkasama. Yes, lagi mong kakainin yun. Iinumin together. And yung mga yung parang bibilin mo lang sa tindahan. Pag yun nga, pag naglaro kayo sa Alam mo yung labas. lumpia? Like yung orange na parang pero hindi ko siya hotdog. ever na-try. Pero alam ko siya. Sis, my God. Sobrang sarap. Yun ang favorite ko nung bata ako na binibili sa tindahan talaga. And dati yung 5 piso natin, malaki na yun for Oo. us Pero Diba? ngayon, Tsaka wala ka na atang mabibili sa piso na correct. candy. Actually ngayon, gummy worms nga, parang sa tindahan, parang 3 pieces, 5 pesos. Ang mahal Parang na niya. Ganun na siya kamahal. Oh my gosh, grabe. Ikaw, meron kang food na naiisip nung bata tayo na, Food, mikmik. ay, mikmik, strawberry and chocolate. 'Di ba? Yung kapag Yung- masyado mo mabilis Oo. kainin. Uubuhin ka, 'di ba? Yes. Correct. Yung kailangan katamtaman lang kasi kung hindi, ang sakit niya sa lalamunan. At saka yung bazooka ba yun? Yung may tattoo sa loob? Oo. Nakasama? Yung yun, mahilig pa tayo sa gum, no? Judge, bazooka, pintura, yaki. Oh my gosh. Those grabe. were the days, 'di ba? Ang simple ng buhay noon. Kasi ganun siya 'di ba? Yung parang routine nyo nga, yung maglalaro kayo. Tapos pag nagutom, merienda, pupunta sa tindahan. correct. Ayun. Soft drinks na naka-plastic. Plastic. Meron pa bang ganun ngayon? I think meron pa naman. Pero kasi, Parang mas meron na kasi mga common Coke, siya before. meron na yung mga Coke mismo. Di ba yung mga nakabote Sakto, na maliliit? ganyan. Coke, di ba yung ganun? May mga ganun na kasi ngayon. Back in the day, talagang isasalin mo siya sa plastic and straw. Correct. Speaking of, dati bawal pa akong uminom ng Mga ganon. soft drinks. Growing up talaga, hindi siya pwede ng soft drinks. Oo. So ngayon, hindi talaga ako nagsa-soft Soft drinks. drinks. Hindi siya mas soft drinks. Ako ang mas soft drinks talaga. Kasi, hindi ko nakasanayan yung taste niya na may bubbles. So weird siya for you. Oo, parang masakit. Correct, Masakit. correct. Basta parang weird siya. Ganyan. So, wala. Natuto na lang ako kasi nga, as growing older, gusto ko rin naman itry kung ano yung bawal sa akin before. Exactly. Diba? Ganon. Pero yun, very nostalgic yung naka-plastic na soft drinks, tsaka chichirya, and yun nga, mga candy. Mga candies. Ganyan. Alam mo, ako naisip ko lang ngayon, meron kang mga naiisip ba na, like, family traditions na hindi mo bet? Or Dati. bet mo, nung lumalaki tayo? Ang very, tumatak sa utak ko ngayon na hindi na nila pinapagawa ngayon sa mga, natin, niece and nephew, is yung kailangan mo magpakita ng talent before ka bigyan ng Ng aguinaldo. aguinaldo. Oh Oo. my gosh. Para kaming talent show before. Pero din kasi, yung mga aguinaldo, yung range of aguinaldo natin Yes. before, tiba-tiba tayo nun. Yes. Mga 500 to 1,000 only. Yes. Per kid yon. Pero, kailangan mo And nung paghirapan. time na yun kasi din, kundi lang tayo. I Correct. mean, like, ngayon kasi yung mga pinapaaginalduhan natin, ang dami, di ba? Kasi for background, ngayon, ilan ba tayo? Around 30 plus, ganyan. 30 plus, yeah. So, yun yung, that's how big our family is. So, kaya yung presyo ng aguinaldo rin, syempre, nasasang-ayon sa size. Sa size. Correct. Kailangan mong i-budget na Oo. maayos. Pero back Before, in the day, nung time natin, Wala pa kasi yung mga anak ng mga pinsan namin. So, kami-kami lang talaga yun. Kaya grabe yung mga bigayan nun, di ba? Correct. Kasi yun nga, kailangan mong paghirapan din. So, for the sing and dance, may stop dance pa nun, lahat, spaghetti pababa, kung sino yung pinakamababa. Baba. Yes. So, yun yung,
love or hate, feeling ko, nung bata hate, kasi bakit mo pinagagawa sa akin to? Pero nung na-realize natin na mukha tayong pera, parang we love it. Oh. Di ba? Hello, kung alam ko lang na ganito kahirap kumita ng pera, di ba Yes. ginalingan ko pa noon, di ba? Correct. Mas Ayun giniling ko nga. pa So, yan. parang nung tumanda ako, love na siya. Kasi parang, ay, ang dali pala kami. Charis. Parang fun siyang memory. Pero at that time, parang, ba't ko ba ito ginagawa? Kasi mahihain akong bata, which parang hindi naman mukha ngayon. Pero before talaga, super, super, super shy at tahimik ako. So, ayoko yung okay, sing ka dyan, dance ka dyan, ganun. Pero ngayon, cute memory nga siya. Kasi tayo, pumipila na lang yung mga natin, ipamangkin natin, tas ito na. Correct, Diba? correct. Wala man lang pa, uy, ano ka naman dyan? So, yun yung naalala ko. Ikaw naman. Ako, feeling ko, yung pinaka-love ko, na every summer may ganap tayo. Kasi nung latter part ganap na... as in like, yung swimming. yes, Lagi talaga yeah. yung nag-outing every Yes, summer. yes, Pero yes. nung mga medyo lumaki na tayo, tapos may bago ng generation ng Hindi na pamilya masyadong natin. natuloy. Hindi na siya nakukulayan. Parang hindi na siya required. Kasi nung time natin, parang required na may summer outing tayo every Yeah. summer. Uy, na-miss Summer ko outing nga nga di ba? yun. Pero nakaka-miss, di ba? Kasi doon tayo nakakapag-bond lahat. And mas sayo naman yung mga summer outing natin, di ba? Mga fun. Tsaka syempre tayo yung mga bata nun eh. And syempre yung mga mas matatanda nating pinsan. Pero ang saya, parang feeling ko core memory talaga yung mga summer outings natin. Kaya, namimiss ko siya na sana, Natuloy siya. para na-experience din ng younger generation. Kasi Yeah. ibang level talaga yung bond kapag ka nasa outing tayo. Tapos may mga kanya-kanya tayo, naglalangoy, yung mga tito-tita natin, nagtotong eats, may Correct. nagkakaraoke tayong mga pinsan. May nagluluto ng May nagluluto ng inihaw. inihaw, di ba? Sobrang fun niya na sana na-experience din ng younger generation para, alam niyo yun, merong nilulook forward every year na ganito, may tayo ulit, may outing tayo. Ganyan, may pupuntahan tayo, magbabanding ulit tayo. At saka iba yung yung night before, yung hindi ka makatulog kasi sobrang excited ka na, ay bukas magsiswimming kami. Correct. So sana nga, this year, makulayan naman siya. Aside from mga na-miss natin from our childhood, may mga things ba na sinabi sa'yo yung parents mo or lola, ganyan, na akala mo talagang mangyayari sa'yo? Like, yung tinatakot ka lang, ganyan. Pero hindi naman really true. Parang sinasabi lang ng matatanda yun para, sumunod yung bata, ganyan. Ako, on top of my head, dati to nung bata kami, syempre, di ba yung mga batang babae, di ba kutuhin sila? Di ba? Sinasabi mo? Namikuto ka. Pero di ba, kutuhin yung mga girls. Di ba? Kasi syempre mahaba yung mga buhok. Tapos naglalaro nga sa labas. So sinasabi dati, nung bata kami, naririnig ko sa kanila na kapag ayaw nila magpakuto, tapos sobrang dami mo ng kuto, may darating daw na malaking kuto. Nakukunin ka. Ililipad ka. Oo, nung bata kami ganun daw, ililipad ka daw, na parang, nung bata kami, pinaniniwalaan naman namin yun. Na So, for natatakot ka? Oo, te. Imagine mo makakita ka ng sobrang gigantic na kuto, tapos kukunin ka, tapos di ka na ibabalik. Di ba parang, paano? Di ba parang gano'n? So, yun pala. Lang yun para magpakuto ka, magpasuyod ka, patanggal mo yung kuto mo. Correct. Ikaw, may naiisip ka. Ang memorable sa akin is nung dinalaw ko kayo sa Makati na house nyo pa noon. Tapos, naglalaro tayo sa labas. Yung nun, semento. Yung sa may garage. Sa garage, yes. Oo, ganyan. Tapos nadapa ako. Tapos nagkasugat ka. Nagkasugat yung dalawa kong tuhod. Tapos, syempre, iyak ako kasi ang hapdi talaga. Tapos, lalagyan pa yun ng yung betadine, di ba? Para maano siya. Tapos, sobrang hapdi. So, ako, umiiyak na ako. Para hindi ako umiyak, ang sabi sa akin na kapag hindi daw ako magpalinis ng sugat, lalabas daw yung pari doon. Oo. Parang sabi ko, saan ba? At saka may tren. Di ba? Sa amin may tren pa. Hindi mo kaya. Hindi. Lalabas na yung pare, lalabas pa yung tren. Ako hanggang pari lang. Ganyan. Pare or basta may lalabas daw doon. Tapos parang ngayon paglaki mo, anong lalabas? Paano siya lalabas doon? Saka imagine mo yung tren, paano magkakasya sa sugat? Di ba? Pero natakot ka, di ba? So, Oo. talagang iyak ka na lang na, sige, take ko na. Ganon. Oo, correct. Pero alam mo, yung pinaka-feeling ko yung mga pinaniwalaan natin nung bata tayo, na I think lahat tayo makaka-relate. Mag-aral ka ng mabuti, magtapos ka, and lahat mabibili mo. Ay, hindi yun true. Hindi yun true.
I realize na hindi siya totoo. Ano siya, parang feeling ko it's a trap. Pero, well, yun yung magiging reality naman nating lahat. Pero, to be honest, nung nakagraduate na ako, akala ko talaga lahat mabibili ko na, lahat makukuha ko na. Pero hindi. Sobrang hirap. Ang hirap pala Kumita ng kumita. pera. Yes. Na marirealize mo nung bata ka, nanghihingi ka lang ng bang project, nanghihingi ka lang ng ganito. Pero pag ikaw na yung gumagawa ng sarili mong pera, shucks, ang hirap pala. Tsaka Hindi pag pala sinabihan siya ka ng magulang mo na, akala mo mayaman tayo, na nagtatailan ako ng pera. Oo, na parang ikaw inisip mo as a child, hindi ba parang pagtanda mo, super yaman ka yaman na mo agad? Di ba yung parang akala talaga naman natin sa mga magulang natin Na- ay na- parang factory ng pera. Yes, Di ba? nagkukuripot lang sila na ayun lang Ayun lang bilhin yung bilhin. toy na gusto Oo. mo. Pero pagtanda mo, ang hirap pala Yeah, kumita. marirealize mo na ang hirap pala talaga. Na mapapatanong ka din, paano kinaya ng parents ko yun? Na Paano niya ma-afford nagawa to, oo, mapalaki na mabigyan ka ng ako. ganitong Correct. buhay, di ba? Na, hindi talaga madali. Hindi madaling kumita ng pera. And I think a lot of you guys, makaka-relate kayo. Kasi, di ba, gano'n naman talaga tayo pinalaki, mag-aral ka. Pag nakapagtapos ka, makukuha mo na lahat. Magiging madali na lahat, mabibili mo na lahat. Pero, ako, feeling ko, pag nagkaroon ako ng sarili kong anak, yun yung hindi ko sasabihin sa kanila. Which, i-discuss din natin yan later. And welcome to our next segment called Dear Mema. Kami ang Mima na Mema sa inyong dilemma. So, So, anong storya naman ang babasahin mo for today, ate? So for today, syempre dapat in relation to childhood pa rin. Correct. So, ang title of this post ay, from a year ago, ako ba yung gago for feeling bad when my siblings declined to help me out when I was at rock bottom? Ako ba yung gago for slightly holding a grudge against my siblings when they told me I was on my own after I asked for a loan? For context, I, 33 female, have 3 siblings. 30 female, 29 female, and 29 male and 27 female. So, female, male, female sila. And are all professionals. I, on the other hand, have just graduated 7 years ago kasi pinaaral ko silang lahat. My parents also contributed sa gastusin pero mostly sila yung mga expenses sa bahay and mga extra sa school and ako naman sa tuition nila. I started taking care of my siblings when I was only 4. Oh. Both of our parents were working, no yaya. May mga relatives lang na kapitbahay tumitingin sa amin. But mostly, ako yung tagahugas ng pinggan, tagalinis ng puwet ng mga kapatid ko, tagapakain, tagabantay. At 4, I stood as the main caregiver of the family. My parents told me I was already mature for my age and that probably helped me out too kasi if I wasn't, I would mess things up. I didn't. They had a happy childhood. I didn't. Every time may food sa school, iuuwi ko for them. Pag may umaaway sa kanila, ako yung taga-salon ng sapak. Pag lumabas sila ng bahay or may nasira sila, ako napapagalitan. I was always walking on eggshells kasi I wouldn't know when na naman ako papaluin or kukurutin dahil sa kasalanan nila. Yung mindset ba na mas matanda ka, ikaw yung sisisihin ng mga magulang mo. I was a good older sister sa kanila. I gave them money for dates, I pamper them, we go out pag kaya ng budget when they ask for loans, small amounts, and medyo malaki rin sometimes. I don't expect them to return it agad, I just wait. Usually, they don't pay me back, but that's okay, I had enough money. A year ago, I lost a lot of money. Na-bankrupt ako. Clarify ko lang that I have no vices. I don't go out, I don't shop for branded things, I don't eat out, I don't gamble. So I asked them sa GC namin if I could borrow some money so I could start again with my life, find a higher paying job, and start from scratch. Na scene zone lang ang tita nyo. I PM them, still scene zoned. I waited kasi baka busy lang. Pagka weekend na yon, birthday ng pamangkin ko, so I went to my brother's house. Andun din sila. When we were alone na, I asked them again. Nagtinginan lang sila at yung brother ko, yung may pinakamalaking sweldo, told me na di nila ako mapapahiram kasi marami na rin silang bills na babayarin. I felt bad kasi no one volunteered to give me a small sum na lang so I could start again or even asked me how I was, knowing na my business didn't do well, na bankrupt pa nga.
They didn't even support me kahit repost or follow lang ng business page ko. Di rin bumili kahit drinks lang. Nakakain na sila before twice sa opening at nung one Friday night na feel nilang gumala pero di rin sila nagbayad. Yung waiter na nahiya kasi nasa kanila na ang bill pero wala man lang nag-abot ng kahit ano. Sinabi ng waiter sa akin at sabi ko, ako na bahala. Since that party, di na ako nagsisin sa GC namin. Muted ko na. I don't message them. Kung di pala ako unang magme-message, di rin sila magme-message. So months passed by na wala kaming imikan na magkakapatid. I also left our group chat. I erased their numbers, deactivated my Facebook, IG, and other social media accounts. Ako ba yung gago for cutting off ties with my siblings who I put to school and supported from childhood to early adulthood when they declined my request for a loan? P.S. I was new to Reddit, didn't use often, so I lied about my age to maintain anonymity. Didn't know it would be a big deal and have someone accuse me of making up stories just because the age is different from my 2 posts. I'm actually in my early 40s, so that explains why I was the breadwinner there. Okay, so hindi true yung ages nila nung magkakapatid, Mga kapatid niya. pero siya pa rin yung eldest and the breadwinner. So once again, the question is, siya ba yung gago for cutting them off after hindi siya bigyan ng pa-loan? Ngayon na siya naman yung may kailangan ng help. I think hindi naman siya gago for doing that. If binigyan siya ng peace nung pag-cut off niya sa siblings niya, then so be it. Pero kasi ako, gusto kong puntahan na yung na-feel niya is valid. 'Di ba? After everything that you've done for them, nung time na ikaw na yung may Nangangailangan. kailangan, wala silang gagawin to like help you. Parang you're not asking for too much naman. Diba? Parang kailangan mo lang ng panimula ulit. And based on sa story, feeling ko naman aware yung mga kapatid na worthy tulong. Kasi magbavari pa din sa sitwasyon kung anong klaseng kapatid ka. So kung hindi ka naging mabuting kapatid, huwag ka mag-expect na tutulungan ka ng mga kapatid mo, di ba? Pero kung alam mo naman and alam nila na naging mabuti ka, sinabi niya, pinag-aralan niya and all, Yes. alam dapat yun or aware dapat yung mga kapatid niya na mabuti siyang tao and deserve niyang tulungan. Minsan kasi, may mga family members din na like abusive when it comes to asking for help. You know what I'm saying? Na parang iniasa na lang din talaga. Lahat, yes. 'Di ba? Pero may mga taong, yun nga, kagaya niya, meron naman siyang business before. It's just that, hindi lang siya pinalad. 'Di ba? Parang nawala lahat. So, kailangan niyang bumangon ulit. Yes. And, yun nga, naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling na binigay ko yung lahat para sa inyo. Pinag-aral ko kayo, tinulungan ko yung parents natin na mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. And now na wala na akong kakayahan, and natapos na yun, parang ako na yung nangangailangan, tapos parang hindi niyo ko kayang tulungan. So I feel like hindi siya gago for doing that. And again, kung yung pag-cut off sa kanila is makakabuti sa kanya, I think okay lang yun. Kasi parang ang pangit din kung umabot sila sa sumbatan niya, yung mga kapatid niya. Di ba? Parang feeling ko mas magiging worse yung situation kapag umabot sila sa sumbatan. And etong pag-cut off niya, sana ma-realize nung siblings niya yung real reason behind it. Kung bakit. So, kung ikaw yung original poster, kung ikaw tong eldest na breadwinner, tapos, yun nga, nangyari sa'yo to, would you react the same way? Yung ika-cut off sila. Oo. Ako, I feel like, sa sarili ko, hindi naman. Kasi sanay naman ako, kilala mo ako, di ba? Very independent ako. So, lumaki din ako ng, hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin, pero lumaki naman ako ng ako lang. Like, I don't rely on them. Meaning, alam ko na kapag worst comes to worst, ako lang din talaga ang susolusyon sa mga sarili kong problema. So, well-aware naman ako doon. And kasi yung mga kapatid ko naman, bata pa sila. Like nag-aaral pa. So, ano namang i-expect kung... Hindi, pero kung ikaw nga yung malaki na rin sila, may kakayahan na, tapos nung kailangan mo ng help, ikaw yung tinurn away. Feeling ko sasama yung loob ko. Pero hindi ko naman, kasi family is everything for me. And at the end of the day, lahat ng bagay na pag-uusapan,
Kaya nga, di ba yung sa kanya, sinasabi ko, kung Nagbibigay ng peace. nagbibigay ng peace, nakakatulong sa kanya, do it. Pero ako personally, sa sama loob ko, siguro didistansya ako. Pero hindi ko ika-cut off yung pamilya ko. Kasi sa akin talaga, family is everything. And ako naman, like sa kina Bianca and Sofia, I feel like pagka nangailangan naman ako and able sila, feeling ko naman tutulungan nila ako. Ikaw? Okay. For me, feel ko hindi siya yung gago also. Kasi, ang dami niya ng pinagdaanan for them. Like, wala na nga siyang childhood eh. Kasi siya na yung parang tumayong ina. Mhm. Na siya yung everything at home kasi her parents were working. Yeah, she gave it her all. Di ba? Yeah, hindi rin siya naging pabayang ate. Like, di ba kahit nga date, kahit small things para lang mapasaya sila nung bata sila, ginagawa niya for them. Tapos, parang tinake advantage lang lahat nun ng mga kapatid niya. Naawa din ako dun sa like, yun nga yung business niya na nalugi. Nung before siya malugi, pumunta nga dun yung mga kapatid niya. Tapos hindi pa nagbayad. Yung ganung entitlement. Tapos yung hindi pinapromote yung business niya. Yeah, yung entitlement na, ay, wala ito kay ate. Yung parang ganon, na minsan hindi rin naiisip nung younger siblings of like, how big a sacrifice yung ginawa niya. So for me, hindi siya gago na kay-not off niya. Kasi yun nga, same with you, na if mas makakatulong sa kanya, or better off siya, like, Without feel them. ko naman, yun nga, like, they won't help her. And if maging worse pa na parang makakarinig lang siya ng masamang words or hurtful things sa kanila, mas better pa na hindi na lang sila in contact, 'di ba? Pero kung ako yun, hindi ko rin masasabi kasi wala akong kapatid. So I don't know what it feels like to have someone like that. Pero feeling ko hindi ko rin maka-cut off kasi nga family. Pero magdidistansya rin talaga ako. Maybe hindi na kami mag-uusap or baka hindi kami magpansinan, ganyan. Kasi syempre na-hurt din ako. But I would want to have a conversation first. Parang Yeah. gusto ko iparating Yun lang sa kasi yung kanya. hindi clear eh. Kung nag-usap pa meron sila bang ng conversation na maayos. pati nyo man lang ako matulungan, hindi niya nasabi kasi. Oo. Or, yung parang, nare-realize nyo ba kung ano yung ginawa ko to raise you? Diba? Yung parang magkaintindihan tayo dito. It's giving Four Sisters in a wedding level. Very Bobby siya dyan eh. dito, yes. Yeah. Yung parang kailangan nila ng face-to-face yung si Teddy, si Bobby, yung nag-usapan silang lahat doon. At saka na kailangan, magkaalaman. ako talaga kasi talaga, Ganyan. yung nga di ba sabi ko sa'yo, kailangan talaga pinag-uusapan. And kayang pag-usapan yung mga ganyang problema. Tsaka, yun nga, parang feel ko rin kasi kinimkim niya growing up na nahihirapan siya. Kasi nga, out of the goodness of her heart lang din, ginawa niya itong lahat. Yung mga ginawa niya. Oo. Pero parang sana kung may better communication nga sila, na-realize din nila, ay si ate naghihirap din pala for us. Ganyan. So, ayun. Feeling ko, if hindi madaan sa masinsinang usapan, then ako na lang yung didistansya. Okay na yung mag-cut off na lang. Not naman cut off. Like, hindi ko pa rin kaya na if they need help, hindi ako tutulong. Pero, O kasi, di ba? Wag mo ko i-take advantage. Ganon. Parang hindi na ako magiging very open to you. To you. Oo, ganyan. Kasi syempre nakaka-hurt din naman yun. And andito na tayo ngayon sa last segment namin, which is Be Honest. So ayun, kung hindi nyo pa napanood yung last episode, etong Be Honest na segment ay meron kaming 3 cards na pinili. And may mga questions to na sasagutin namin. And this time, it's related to Childhood pa parent. rin. So, And we will be honest. yeah, we will be honest. Diba? So, alin dito ang uunahin natin? Ay, bato ba topic tayo ulit? Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Ay. Okay, so ikaw ulit. Ako ulit ang pipili. Ay, grabe, instinct tayo doon. Correct. Ito na lang. May isang bagay bang nagbibigay sa'yo ng comfort from your childhood? Ano ito? Bagay as in thing talaga. Or ano? Or pwedeng tao, I think, na Kung nagbibigay sa'yo ng comfort. bagay, yung unan ko. Si Bibabu. Oo, seryoso. Actually, nasa utak ko siya kanina. Baka sasabihin mo si Bibabu. Oo. Kasi,
since 2 years old. Buhay pa ba si ata Biba ako. Bu? Oo, yun nasa taas. Andyan ba si Biba Bu? Oo, Ay, si fairness, Bibabu. Ganyan. Yung pangalan niya Bibabu kasi yung una naman ng mom ko, yun talaga yung brand. Or like, basta nakaprint siya dun sa unan niya na Bibabu. Pero wala namang pangalan yung akin. Dahil yun yung tawag niya sa unan niya. niya. Yun din yung tawag ko Oo, sa sa unan unan mo. ko. Kasi dapat same kami. Kung ano meron siya, ako din. So, ano siya, piglet siya na unan na since yun nga 2 years old ata binigay sa akin. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Syempre, iba na yung cover kasi nga tinahian na ng bago dahil sobrang luma na niya. Pero, hawak-hawak ko pa rin siya hanggang matulog. To this day. Na before, parang body pillow siya kasi nga baby pa lang ako Baby ka pa noon. lang. Ngayon, as in parang ganyan na lang siya. At saka parang naritoke na yun, di ba? Hanggang sa lumiit siya. Hindi, kay mama yun. Na tinapon niya na ang ending kasi Ending. nga sobrang late na. Pero eto, wala na si Piglet, di mo na siya makikita kasi tinahian ni nanay pa yun ng bagong case. So yun, yung nagbibigay ng comfort sa akin kasi kahit nga matulog, yun pa rin yung hawak-hawak ko talaga. Okay. Ako kasi bagay, iniisip ko kung meron akong bagay nung childhood ko. Meron akong hotdog din na pillow. Naunan. Pero, I think hindi bagay, mas tao, mas ikaw. Yes, siya talaga yung Napayak na. siya talaga yung comfort ko. Like alam niya lahat, like literally everything about me and my problems, yung mga bad experiences ko. Kaya grabe talaga yung relationship namin. Kaya para talaga kami magkapatid. Kasi siya talaga yung nandiyan dyan, 'di ba? Every time na kailangan ko ng pahinga, kailangan kong huminga, siya talaga. So, wala akong maisip na actual na bagay. Kasi, sa'yo ko nga lahat nilalabas. Alam mo yung mga late night talks natin when we were young, di ba? Yung madaling araw, pagtulog na ang lahat. Yan na naluluha na si T. Tayo yung, doon tayo nag-iiyakan, di ba? Yes. Kapag madaling araw, kapag kami na lang. And, meron na kaming chance na maibuhos yung mga gusto naming ibuhos. And grateful talaga ako sa existence niya. And napatunayan ulit yan right now kasi I'm going through something. And I am grateful na nangyari siya nang magkasama kami. Kasi at peace din ako na siya yung kasama ko nung pinagdadaanan or nung nangyari to. Kasi ayoko na siyang pagdaanan nung nangyari yung nangyari. So yeah, I love you, sis. Love you. Oh, pili ka na. Ano yung natitira? Sige, ito na lang. If you're given a chance to talk with your younger self, anong sasabihin mo sa kanya? May naisip ka na? Wala pa. Ako meron na. Okay, so siguro una ka na. kung meron akong chance na kausapin siya, sasabihin ko sa kanya na huwag kang matakot. Totoong merong sunshine or merong rainbow after the rain. Kasi growing up nga, bilang hindi nga normal yung childhood ko, parang feeling ko hopeless case na yung bagay. Pero life gets better. 'Di ba? At saka nasa sa atin talaga yun. Hawak natin yung power if i-allow natin na yung buhay natin ay maging malungkot. 'Di ba? Ikaw yung magde-decide nun. So kung pag nag-decide ka na gusto mong ng masayang buhay, ng magandang buhay, mangyayari siya kasi gusto mo yun. So, meron kang willpower. And ako, di ba nga, growing up, feeling ko, yun nga parang hopeless case na parang it will not get better. And dumaan din ako like sa dark times, di ba? Meron akong mga moments na talagang pag-give up na ako. Pero, ayun nga, kayang baguhin ni Lord yung sitwasyon mo in a snap. And dahil inalaw ko yung ganong mindset for so many years, now I can confidently say na I'm taking my power back. And I will not let anything or anyone na alisin yung positivity sa pagkatao ko, alisin yung pwedeng maging ako. And I know na kasama ko si Lord sa journey na to. And yun, kung nakikinig ka, my younger self, life will get better. And nagsisimula pa lang tayo. Ikaw, sis. Nakakatouch naman.
Ako, ang hirap. What would I say to my younger self? I think, okay, sa'yo very hopeful. Sa akin, very maldita. Maldita. Ano Oo, yan? true to my maldita with a With a heart. Feel ko, sasabihin ko sa kanya na lumaban ka. Mhm. Kasi very, ako as a child, very meek, very, like, shy, soft-spoken, mahiyain, ganyan. Very opposite from who I am Today, now. yeah. Yes, ganyan. So, parang pag nakita mo ko, parang di mo ma-imagine na, ay, nung bata, tahimik ka lang, ganyan. Yes, conduct awardee po ako every year. Kasi At saka alam mo ate, parang I realize tahimik ko. na ngayon mas palaban ka na compared nung younger years. Kasi nung high school, binubuli ka, di ba? Pinagtulungan ka. Yeah. Pero hindi ka nag-fight back. So, di yun ba? nga. Yun yung parang naisip ko na I think that's something na my younger self can learn from me now. Is na parang wag mo hayaan na gawin nila sa'yo yun. Yung parang sa Princess Diaries na quote ba yun na parang you can only let yourself feel inferior with your consent or something along those lines. Nice. Na parang, if you feel mo rin na totoo yung lahat ng sinasabi sa'yo, kahit hindi naman. 'Di ba? You also feel bad talaga. If you listen to them, to your haters, your bullies, and all of that, talagang madadown Down ka eh. Pero in reality, those are just noises. Di ba? Yeah. Na like growing up and being more mature, yun yung na-realize ko na parang wala talaga akong pake sa inyo. Yeah. 'Di ba? Wala naman kayong ambag sa life ko. Like, hindi naman kayo nagpapakain sa akin. Correct. 'Di ba? All of the things na I worked hard for, for. Wala kayong anything doon, ni katiting, ni kuko. 'Di ba? Na parang bakit ko ini-small yung sarili ko for you? When, hindi naman talaga. Like, I'm a strong woman and sana, nung bata ako, na-realize ko na yun. I think di siya like maldita. Kasi sabi mo parang maldita yung Thing. yung thing. Advice ko. Feeling ko mas nga siya, mas empowering siya. 'Di ba? Parang feeling ko yun yung mas better na explanation. Kasi nga for so long, hinayaan mong maging ganun ka because of other people. Tsaka parang to avoid na rin anything like confrontation. Hindi kasi ako confrontational person before. Like, ayoko na yung mag-aaway pa, ganyan. So, tinitake ko na lang. Just take na matatapos naman to, ganyan. Di ba kasi yun yung sinasabi nila na parang if you have a bully, just don't entertain them and they'll go away. But that's not true. They will keep bullying you. Diba? If they know na hindi ka magfa-fight back. Diba? Na kaya natin to. Like, dapat hindi ganon. So, feel ko yun din. Isang advice, yun nga, advice ko sa sarili ko is na be strong, fight back. Yun. Yeah. Siyempre, when you're right, pag mali choose ka, your battles ka rin. Diba? Be humble puro ka na lang still. fight. Oo. Diba? Yun. And I'm happy na, di ba ako, sabi ko sa'yo, I'm taking my power back. And I'm happy to see you na nakuha mo yung power mo back. Ngayon, maldita na nga ako. Maldita ka na. Tama yan. Very good. Galing. So, ayan na. For our last question, ano ang isang pangarap mo noon bilang bata na gusto mo pa rin matupad hanggang ngayon? Childhood dream na hindi mo pa rin na-achieve, ganun. Yes, I think, ako hindi pa natin na-achieve. Cause nung bata ako, ang pangarap ko talaga ay maging TV host. Ay, on the way ka na, yes, girl. at maging artista. 'Di ba? Na parang ang imposible naman. Dati gusto ko pa mag-going bulilit, gusto ko mag-PBB. Pero ngayon na ginagawa natin tong podcast na to, parang binuhay niya yung pangarap na yun. And hindi man ako sa mainstream media lumalabas. Pero natutupad na siya. Nangyayari siya. Ginagawa na natin siya. And parang sinasabi ko nga sa'yo na, di ba, pagka nag-film tayo ng podcast, feeling ko hindi naman tayo nagtatrabaho or hindi tayo forced to do it. Parang naturally lang natin siyang ginagawa and na-enjoy ko siya. And what's great ay yung pangarap na yun, tinutupad ko now, kasama ka. Di ba? I'm so happy na ginagawa natin to together. And yun yung I think na pangarap ko simula bata ako na up until now, gusto kong matupad. And ginagawa na natin ng paraan para mangyari siya and I'm really happy about it. Ikaw? Ako, parang medyo related din na
I think childhood dream ko, kasi nga sinabi ko sa'yo, di ba, pinalaki ako na ang dami kong kailangan gawin. Mhm. Na ito, this summer, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, ganyan. Mhm. Na gusto ko lang, na paglaki ko, I have the freedom to do what I really want to do. Which part nga tong podcast Yes, na to, di ba? So, nakukulayan yung, ay, pwede pala akong mag-decision for my own life. Nang hindi kailangan, ito yung sinabi nilang gagawin ko. Yun lang yung gagawin ko. Yes. Mhm. Na makinig din sa, like, yun, coming off from sa sinabi ko kanina, na makikinig lang ako sa noise Mhm. ng what everyone else or society or peer pressure is telling me to do. Pero dahil ginagawa ko siya kasi gusto ko. Gusto mo siya. Hindi Diba? dahil finorce ka to do it. No matter what anyone says, kahit ayaw niya pa na gawin ko siya, gusto ko siya eh. Mhm. 'Di ba? As long as wala akong tinatapakang tao, Wala kang maling ginagawa. yes, finally, I can do what I really want to do, what I'm passionate about. Kung, yun nga, kung ano talaga yung gusto kong gawin, regardless of what other people say. True. So, And yeah. ayun din, di ba parang sa mga nanonood, we only live once. So, don't let anyone dictate kung ano yung pwede sa hindi mo pwedeng gawin. Di ba? Correct. Tsaka dati natatakot pa ako to start this podcast kasi syempre baka may backlash, baka may, 'di ba, may masasabing or pagtatawanan Yeah, and or something. But that comes with the business. The business. And we can't please everyone. 'Di ba? Kung hinayaan ko lang na matakot ako, hindi natin 'to masisimulan. Hindi ito mangyayari. 'Di ba? Yeah. Hindi tayo magkakaroon ng positive feedback about, 'di ba, how relatable yung pinag-uusapan Usapan natin. or buti na bring up natin so and so, ganyan. 'Di ba? Parang if ma-hold back ka lang ng fear mo, hindi ko rin ma-experience tong happiness that this podcast and 'di ba, you as my co-host bring to me. So, Yeah. so may na-achieve tayo sa podcast na to from our childhood. Correct. Kasi dati, kung i-share ko lang to sa inyo guys, is na, nagkukunwari talaga kaming, mga host before. Correct. 'Di ba? So ngayon, tunay na siya. Tunay na siya. We're hosting our Yes. own podcast, di ba? And hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ito, di ba? Siyempre, We'll paangat. never know. Paangat Yeah, of ang course, goal. we're manifesting, we're praying, and God is with us. So kung saan man tayo dalhin ito, magiging masaya ko for the Yes. both of us. Correct. So that is it for episode 3. And sana nakarelate kayo ulit and may napulot kayong aral sa mga sinabi namin. And if you haven't subscribed to our channel, please make sure to subscribe and hit the notification bell para notified kayo kapag may bago kaming episode. And follow us on Instagram and TikTok. all at Bear Takes Podcast. So, ayan, paramihin, palaganapin, and palaguin natin tong community natin. And, yeah, comment kayo below kung kamusta yung childhood nyo. Excited kaming basahin kung ano yung mga experiences nyo nung bata kayo. Para, yeah, malaman natin kung ano yung mga iba't ibang ganap natin nung bata tayo. So, ano mga sis? End call na namin.